So, maayong gabiin inyong tanan. Marching forward to our victory, mga kaigsunan, we need to understand what prosperity is all about. So that is what we're going to talk about, the series of prosperity. So dapat makahibaw ta unsa magyud ning prosperity. Kay narabay prosperity gospel. No, kung maluwas ka, madato ka. Unya mo na nasagmuyo mga kaigsunan mga tao kay sa dihang naluwas sila, wa man sila nadato. Kay abay nilag automatic mga igsoon. Sayop gyud. But never nga ang earthly prosperity maoy makahatag og kalipay sa tao. Never gyud na. Kay ang ikadalit ra gyud ang prosperity sa kalibutan kagubot. The reason why there is war because of the prosperity of this world. Kay kung walay kwarta na nga nasod ngano gubaton man na. So this evening ang aton topic mga igsoon sugdan nato sa biblical perspective on prosperity. This is part number 1. Na ay biblical perspective nga kung ang Kristohanon dili mahulom sa pulong sa Ginoo ang paggukod nimo sa prosperity tawhanon. And that is why masagmuyo lang ka mga kaigsunan kay bisag unsa mo gukod ang Ginoo may nagkupot sa treasure, ang Ginoo magyutag iya sa prosperity, iyan ang sige kablit o apit na niabot, iyan lamtikan o di jud ka kaabot. Mo na inalagsayang sayang sa imong oras mga igsoon. Stop running after money but free yourself for the Lord. Start running after souls. You cannot run after souls kung ang imong kamot og tiil ginahigtan. Amen? Running after the material prosperity. So dapat masabtan ni nato igsoon that there is greater than material things. Og kana mao ang kalag sa mga tao. Sa di ba ta mapadayon, mamarog ta, magampo ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, tonight we thank you Lord for this moment. Tabangi mi Lord nga masabtan gyud ninamo kung unsa gyud ang prosperity para sa mga believers. And I pray, dear God, that we will not compete ourselves with those unbelievers, kay wala man sila'y balang espiritu nga nagiya nila, and they are not under the commonwealth of Israel. So please help us, Lord, kay lahi maning amua, help us to learn your ways, help us to learn your principles, how to deal with the prosperity of this world, O Lord. And we believe that there is also another prosperity that you have prepared for us, and that is the best than anything in this world, O Lord. So please help us to reach that point sa among kinabuhi nga mahimo ming prosperous sa imuha nga pamaagi, Lord. And please use me, empower me tonight for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. All right, you may be seated, please. Pag nakatunan nimo ang prosperity nga gikan sa Ginoo mga kaigsunan, you would never love money. I will say it again. Kung masamtan nimo ang prosperity nga gi-offer sa Ginoo nimo, you would never love money. And that is why God said, the Bible is telling us, God loveth a cheerful giver. Because the person who do not understand the real treasure, the real prosperity, mahigugma na siya sa kwarta. O sa dihang muhatag na siya, di ko na siya mahimong cheerful. Are you listening? Ang iyang kasing-kasing, nahigot pa dito sa iyang gihatag. Pero kaning mga tao nga nakasabot, mga kaigsunan sa real prosperity, in a biblical perspective, ang kaning kwarta, mga kaigsunan, is just a tool. The more iyang gamiton, the more siya malipay. The more iyang ihatag, the more siyang malipay. Amen? Mao ni nga ang mga Kristohanon, pag nakasabot ta, unsa gyud ning real prosperity, mga igsoon, maglumba gyud ta, og pamalit og property para sa church. Sultian ta mo, kanang 1,000 square meter, gamay na to. Kita mo na yuta na sa may kasadya, unahan, kanang skina, di kabot sa Gaisano. Huwag mo ginanahalin. Basin ba?
Di na ta malayo. Oh, tapad sa Iglesia ni Cristo. Nya, magtukod din ta diha, magmansyon mga igsoon para sa Ginoo. Anha diha mag-abot kay kanandana, daghang kay lusot. Is it possible? 3.4 million in 6 months. And after that, di na namuhunong. We cannot purchase it. Bisag pila pa na lagi, pero makagather tag kwarta mga igsoon. Ato sila ingnon, pila na yung amount na niya, atong ubsan, niya bakaman, ihatag na namo ani nga amount, amo bayaran ugma. Cash. Limad ka na, i-claim na to ba? Pero kung watay ko anon, mananaw na nga to suok-suok mga igsoon. Ato ipasundayag ang Ginoo. Amen? Unahon na to ang church. Property. Di ba? So we can do a lot, mga kaigsunan, for the work of the Lord. Because I do believe, mga igsoon, nga ang gi-offer sa Ginoo nato ron nga opportunity is more than good enough sa atong need. More than enough. More than enough, bisan pa og kanang unsay tinguha nimo sa imong kinabuhi. And I believe that that is God's purpose nganong i-bless niya iyang anak. Kung nakasabuta nga ang atong mission diri is not to gather money but to gather souls. Kung nakasabuta ana mga kaigsuonan, then God will entrust to you more treasures diri sa kalibutan because you know how to use it. Amen? So kanindot ana, matag usa ninyo, nindot kay mog balay dito kay makapadayon mog tao ba? Adto nimo dito pakit-on mga igsoon that God is so good. The gospel of the Lord, imong ihatag. Di ba? Kay kanira bang mo asinso ka, mahimo kang haven sa imong mga relatives. Dungguanan. Di ba? At least makita nila ang lighthouse gasiga. Kaysa i-crush out kanila as part of the family. Nga naman, ngit-ngit pa ka sa Alcatran. Na imong ginabuhi. Di ka kaduulan. Di ba? So ipakita na to that our God is alive, mga igsoon. But we need to understand what prosperity is all about in a biblical way. All right? Number 1, the balance of physical well-being alongside spiritual flourishing. Hinumdumi, kung ang imong tinguha lang nga madato kaning kalibutan na, but you don't care about your soul, unya sa sige nimong gukod sa kwarta mga igsoon, wa na kay pakialam unsay nahitabo sa simbahan, unsay nahitabo sa imong spiritual life, wa na kay basa-basa Bible, wala na kay pangayo sa Ginoo guidance, ang imo na lang gikuan kay kaya nila, kaya sa din ako ning buhaton, madato na ko ni. Unya pagkahuman wa na Ginoo mga igsoon, sayop ka. You should put a right balance. So naa man ang atong physical well-being, but always look mga igsoon alongside nga ang imong spiritual life sad nag-flourish. Amen. Ang imong spiritual life naglig-on, nagtubo, mga igsoon, naglambo siya. Sa ato pa, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, di gyud matarog, di mairog. Lig-on kaayo. Unya, di gyud na nimo ibaligya, bisag pila pa nga salapi. Amen. Mga igsoon, kay kung daghan ta, nga mo flourish aning atong resources karon. Unya, di gyud ta mo sugot anang Domingo. Wag gid sila mahimo. Amen. Amen. Wag gid sila mahimo. Ibalhin gyud na laglaing adlaw. So, balance. Dapat balance igsoon. Dili kay puro sa ta kwarta, pila na tong kitaon na ni. Wa jud ka nagtinguha ana mga tao nga nanay mga kalag. Amen. Di ba? Mo na nga atong testimony is very important gyud. Because how can we share the gospel of the Lord? Nga naa diha, inclusive ana ang righteousness ba? Muna ang kanang unrighteous people, di ko na sila magamit to spread the gospel of the Lord. Nga naman, that is the righteousness of Christ. The righteousness that could bring us to heaven. Dili man na pwede na to ihatag unya ang atong kasing-kasing madautan. Di ba? Ang atong intention sa kinabuhi, dautan. Muna ipakita ginato the difference between the believer and the unbeliever. Muna nakanindot diri. No? Kinsa yun yung mga baptist di ay. No, dili ka mao manaot, di ka mao mangaway, di ka mao mangilad. Unya, servant. You know? Ginoo ang sentro.
Panahon na ni, nga ito ipakita si Christ. And then 3 John, mga igsoon, 3 John, verses 2 to 4. Ingos verse number 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tanawa na, dili lang kay bulsa, mga igsoon, ang manambok, kundili muhilti pod ang lawas. Wag yun ninyo nitambok, dili ang lawas, no? But be in health. Muna siya tinuod nga prosperity, that thou mayest prosper and be in health. Di ba na diya? Health, wealth, and time. Kay ang kaning pag-prosper sa soul is your time with the Lord. Your time that you can give it to God, to His service. Naadiha ang imong kalag, libre kayo para sa Ginoo, mga igsoon. Kay perting himsuga. Kay bao ka pag himsog ang atong kalag, igsoon, ang pulong sa Ginoo puno sa atong kinabuhi. Unya, wa tay mahimo ba to follow the guidance of the Word of God? Wa tay mahimo kung dili sundo na to ang kainit o kanabitong ang eagerness sa pulong sa Ginoo nga mo spread out siya. Vessel naman ta. So kung nasudlan na ito pulong sa Ginoo kaninga vessel, di na mahimutang mga igsoon, naagyo kay mensahe nga imong ihatag, mo na di ka mahimutang, magamit yung ka sa Ginoo. So kala nga klase nga prosperity, ang dapat pangitaon sa Kristohanon na ay balance. Dili lang kay nihunong ra sa prosper. Kundi ang gitinguha, mga igsoon, na ang gitinguha, that thou mayest prosper and be in health. Kung sa mana, nakikwarta, masakiton ka. How much po na siya? Kaya nakay pambayad sa ospital. Pero, nindot ba nagkinabuhian? Nabay pagpangalaga diha? Wala. So, healthy ka, even as thy soul prospereth. Muna kani sa atong resources, magbantay ta mga igsoon. Kay base nang imo ba, puros ra kwarta-kwarta, di yung ka mo gamit produkto. Kaluoy nimo. Mao na nga, ayaw jud gamita gina, ayaw jud og kanang baligya ra ka ba kay puro kwarta ang imong utok, kwarta, dapat makwarta ni. Health, balance. Unya as you do it, look for souls. Because it is God that will take care of your wealth. You are not the owner of it. Ay buot-buot. Adto ta sa tag-iya, manghangyo, mga kaigsuonan. Unya ang Ginoo, mupanalangin sa tao nga nagtuman sa iyang gusto. So arita sa kalag, sulig-uno na to atong kalag, para pag nakakita siya laing kalag, dili siya mo'y kalagon. Dili ang imong kalag mo'y mada sa iyang kalag. Dili ang imuhang pagkatao mo'y mada sa iyang prinsipyo. Di ba? Ikaw mo'y makadaan niya diha sa Dios. In verse number 3, ngano man kinahanglan ta nga balance gyud. Ingos Bible, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. That is the secret. We cannot make a proper balance without the Word of God. Muna niyo si John, mga kaigsunan, nakita nako ang mga Kristohanon nga balanse ilang kinabuhi og nalipay siya kay ang iyang nakita, the truth, naas kinabuhi sa mga Kristohanon. So pag ang kamatuoran wala sa kinabuhi sa mga Kristohanon, ang kinabuhi unbalanced gyud. Mo nang sila kag pamaligya og panahon nga iya sa Ginoo manunta na imong gibaligya, gipa-convert nimo kwarta, mga igsoon, nga maura sa imong guba nimo. Mo ni kapait sa mga Kristohanon nga nagtuo sila ba? Dito mo simbaron kay naay mo kuanon, naay kanang madil na kuron nga dako kayo. Makasabot ra ng Ginoo, iya man gialaw ngano sa Domingo man niya gibutang. Ang Ginoo gibutang ana. Ha? Dili ang Ginoo gibutang ana, ang yawa gibribe ka.
Unya, naminaw ka mga kaigsunan, so imong gidinay ang truth. What is the truth regarding Sunday? That is the Lord's Day. Og subo palandongon na anay nagwali gikan sa baptist mga kaigsunan nga ang pagsimba dapat Sabado. Tinuod man na nga ang simba sa wa pa namatay si Christ Sabado. Remember the Sabbath day and keep it holy. That is in the 10 Commandments. That is true. But who is Jesus? Who is He? He is the end of the law. In fact, the 10 was concised into 2. Love God above all and love your neighbor as yourself. And in this law hang all the laws. Deray. Nganong nahitabo man nga dili na Sabado. Pagkabanhaw ni Christ, giusab na mga igsoon ang pagsimba because ang pag-gather na sa mga Kristohanon, the Christian Sabbath is already the first day of the week. Kung kanus-an nabanhaw si Christ. Because ang pag-anhi na to sa simbahan, lahi na. It is to celebrate that Jesus Christ was risen. It is a celebration. So kato mga tao nga dili siya musugot, dili siya mo kuan nga Domingo, di siya ganahan makig-celebrate sa pagkabanhaw ni Christ. Mo nang gi-practice sa mga apostles in the first day of the week, in the first day of the week, in the first day of the week. Pero kung gusto ka mo balik dito sa karaan, adto ka dito, mawa ang kaluwasan. Mao na, magbantay mo mga kaigsunan, kay baptist na ikawalian aron. Nga dili, Domingo ang pagsimba. Sayop, walay kaluwasan kuno ang magsimbag Domingo. Unsaon na ni? Ang pagsimba mga igsoon, it should be every day. And that is why in the book of Acts, daily, nagsimba sila. Muna ang pagsimba. Pero ang Domingo is a celebration. That is why we gather in the church every Sunday kay gipangayo na sa Ginoo nato so that we could celebrate with Him. Igsoon. And that is why that is worship. We worship God, we honor God. Mo nang way trabaho sa Domingo. Nagpabilin pud na siya nga way trabaho sama sa Sabbath day, wala po'y trabaho kang buhaton. Mo sa nahitabo sa ato ang Christian Sabbath. Christian Sabbath may tawag na Domingo. Pasabot na ng Sabbath, hunong sa trabaho. Mo na pasabot na ng Sabbath. Basta kita, padayon ta kung sinakatunan na to, truth. What is the truth about giving? You should practice that. Amen? Giving is not a competition. Muna ikagool gamay ra imo, if that is true. Because we are aiming for the truth. Not for how big or how small. Ug unsay tinuod, mao na imong ikuan. Ay kahadlok mga kaigsunan kung nagkadako na, pasabot gi panalanginan ka. Mahadlok day ka panalanginan ka. Ha? Mahadlok mo panalanginan mo? O pilay tithe sa anang 3.4? 340. Kaya na may uli. Unya ang imong love gift, kaya na mo tupngan. Grabis gugmas Ginoo. So imong bisag tupngan na lang nimo ang tithes requirement sa Ginoo, kaya nimo? O pila na imong offering? 680. Napa may mission. Wa ka nalipay ana, hapit na ka na membro sa cheerful giver. Kay once na mo hit kag million, mamembro na ka sa cheerful giver sa church. Kanindot man ay nga naatay cheerful giver diri. Amen. So if you can kanang return to the Lord or offer to the Lord 1 million a year, cheerful giver ka. Di man na magpabilin diha. Kaya ang Ginoo di man magpapildi. Mga igsoon.
Unya mo para ba'y pagsugod anang Lynn and Green? Meaning, mo na diha. Pero ay jud tutuki ang kwarta mga igsoon. Tutuki ang possibility what you can do for the service of the Lord. Because ang Ginoo di gyud kaniya pasagdan gyud. Tanan nimong desire iyan ang ihatag nimo. Amen. And we are on our way. Truth. Focus gyud diha. In verse number 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Can we do this? Walk in truth lang yun. Ayaw nagyuglihis-lihis, mga igsoon. Number 2, the prosperity flowed from divine favor. Favor ni. Yes, ang kugihan. Makakita yun nagdaghan kwarta kung kugihan ka. But it is not a guarantee that it will turn into prosperity. Again, prosperity is balance. Para nato mga Kristohano na, it is not only money, but it is also health and soul. Imuhang kanang flourishing sa imong soul. So, kuha na siya, kanang compact mga kaigsunan. Dili na kay one part of your life, mahimong nindot, pero luya ang uban. Why kalipay diha? So, ang prosperity, dili ni siya makuha nato sa pagpaningkamot. Because it is a divine favor. Asa manigikan, the God of heaven will give us success. Tools gamiton sa Ginoo si Lynn and Green. Hopefully nga dili nimo pasipad-an mga igsoon, gamiton gyud as Ginoo para sa imong kinabuhi. Pero kung imong pasipad-an, kaya kay kang tangtangos Ginoo. Amen. Pero kung imong hinumduman, ang Ginoo mo close open aning resources namo. So I will ask God to give me success. In Nehemiah chapter 2, mga kaigsunan, sa dihang gi-build ni Nehemiah ang broken wall of Jerusalem, naay nagsamok-samok kay dili sila gusto ma-rebuild. Sa dihang atong gi-rebuild ang mga broken walls sa atong kinabuhi, mga igsoon, natay gipaningkamutan nga i-build nato the property of the church, our personal home, house and lot, ang inyong mga cars. We are trying to build it. Pero si Nehemiah, ang iyang gibuhat, mga kaigsunan, if we could copy him, iya usa gibiyaan ang iyang comfort ug iyang giuna ang iya sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi nindot na gyud kaayo. Pero iyang gibiyaan, mga kaigsunan, because he believed that success is a favor from God. In Nehemiah chapter 2, 18 to 20, the Bible says, then I told them, kay gitintal naman siya ni Sanballat ug Tobaya, tanaw siyang giingon, then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Unsa good work, mga kaigsunan? Building the broken wall of Jerusalem. Karon asa man ang atong Jerusalem, mga kaigsunan? Diara ang atong Jerusalem. We need to build something for our Jerusalem. Og daghan kayo ang mupakgang, mga kaigsunan, when we begin to march towards kanang pag-build nato. Ang una mo pugong ana, si Sanballat in you. Si Tobaya in your heart. Pwede man ikaw mismo. Mayon ka nga, kami nga na pa may panginhanglan. Mga kaigsunan, si Kristo, unsa iyang gibuhat, giuna niya kita. Tempa. Di ba gihatag niya iyang kinabuhi? He chose death over life in order to save us.
Then ato ng part ipakita sa Ginoo mga igsoon ang atong gratitude sa salvation nga gihatag sa Ginoo. Will you choose your life over Christ? Di ara nindot example ay gipili ni Nehemiah ang pag-adto sa Jerusalem to do the good work. Ang pag-desire pa lang to the office of a bishop, the Bible says, you are desiring a good work. Mga igsoon, ningon ang Ginoo, let your light so shine before men, that they may see what? Your good work, and glorify your Father which is in heaven. Where could they see that good work? In the work of the Lord. Kasi kung saan panimo nga may kay ka dito sa gawas, pag-abot sa imong simbahan, mga kaigsunan, wa jud kay touch diha. Walay good work makitaan. Kaya ang good work makitaan, mga kaigsunan, naa diha sa simbahan sa Dios. That they may see your good work. And that is why here, ingon ang Bible, mga kaigsunan, niadto si Nehemiah dito to do the good work. Kita pod gainan ta sa Ginoo, dapat ang kahayag musiga aron makita nila atong good work. Kung dili mo hayag, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi isip Kristohanon, walay makitaan. Nga naman, magpabilin matang tago. Pero kung ipakita na to nga nibilib ta, ipakita na to nga gilig-on ta sa Ginoo, na manggawas ng Baptist. Manubo na ang mga building. Manubo na ninduta, unsa man na diha, kanang campsite na diha, uy, simbahan na sa lighthouse, uy, kanindot sa ilang landscape, no? Hala, kanindot, parang car park ba kay, mo man atong tinguha nga, inig Sunday, wala ay manguli. Unya, kanindot ra kung adto mo sa park. Magligid-ligid yung mga bata na to adito magduwa-duwa, mga kaigsuonan sa balas kaning balili. Pwede ra mag-picnic adto sa simbahan. Nakita gyud nako sa gamay pa ko ba. Kanang seminaryo kilid sa Moa. Anha man may magdagandagan diha la para sa ilahang kuan oy. Sa ilang ground. Nindot kay ba. Kaning ato at tinuod man eh. Nganong di man ni nato ma-realize, mga kaigsunan. So ang sikreto, do not just do good works anywhere. Let your light so shine that they may see your good works here. Amen. And God will take care of yours. Kay mo man nag-entrego sa Ginoo nato. Unya niyo din siya, ako'y bahala sa imuha. At timananing akong gisugo nimo. Ug ako'y bahala dito sa imong mga needs. I will provide every needs according to my riches, ingon ng Ginoo. So what na, secured na kadaan. Pero kung ang imo yunahon na, imo pang kaugalingon. Di ba? Unahon pa nimo imong bugas kaysa tithes. Na ay, ablihan sa Ginoong panalangin, wala. Muna si Nehemiah, gi-make sure niya mga kaigsunan. Ngagina niya mga tao, trabahoon tani. Pero naamay masuko yun. In verse number 19, but when Sanballat, the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian, heard it. Nakadungog sila nga i-rebuild ang broken wall. Probably, usan ni sila nga niguba sa wall ba? Diba? So, nakadunggan nila. They laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? So kabubuton gyud sa hari, mga igsoon nila, nga ang broken wall of Jerusalem di maayo. Kay para dali ra nila i-conquer ang Jerusalem. Mao nay gusto mahitabo sa yawa sa atong kinabuhi. Kaning atong mga broken wall, dali ra kay musudlan sa yawa, kay naatas kalisod, mga kaigsunan, at tudlusan na ta sa yawa, diha og bribery, hala kagat na yung ta, murag tag isdang gutom. Mga kaigsunan, kita ka ng isda nga busog kaayo, bisag kung sa pa mo ipaons taga diha, di gyud na, labay-labayan na kay wa pa man gigutom. Yung Kristohanon, mga gutom.
Dali ra kay kamalitag sa yawa, mga kaigsunan. Muna nga ang gibuhat nila diri, atog yung ma-reflect sa atong kinabuhi karon. They will do their best. Katawan rata. Unsa man inyong gibuhat na unsa man taon mo, uy. Muna, ilat ng ismolon ba? What are you trying to do? Di ba? Pobre magkagkaliwat. Matuo makain ninyo ang pastor. Nadawatang kamatuuran. Nga pobre imong ginikanan. Uy, mga kaigsuonan, naara na sa utok ay pailad sa yawa. He wanted you to stay broken. But God want to rebuild you. God want to build something in you. Tanawag ko sa gibuhat nila, buhaton ni nato, mga kaigsunan, verse 20, then answered I them, and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Can you claim that? It is a divine favor. Therefore we, His servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Mauna, sa simbahan na may possible mga kaigsunan nga mag-negative, ikaw mo'y white portion. Inigabot sa panahon nga ma-rebuild na sa Ginoo through His people ang Jerusalem. May tabo man na unya. Nga naa magyud mo negative. Hopefully, dili ni ikaw. Hopefully, wala dire. Ayaw jug sugot nga gamiton ka sa yawa nga ikaw may magsigi og kuan diha kanang hasik ng lagim. Magsigig pahunong sa mga naningkamot. Magsigig discourage sa pag-build sa broken wall. Amen? Kay ikaw mo'y mahimong walay portion when God will allow that His Jerusalem here ma-rebuild na. Wadyo ka, bisag kalipay na lang, di gini mo mabati. You don't need to be told by us. You don't need to be told by me, nga wa kay labot. It will be God that will not let you experience the joy of the victory that God will give to His church. Amen? Because prosperity is a divine favor. Unya ang Ginoo, di mailad. Wag gyud makailad sa Ginoo. Mao na nga adto gyud tahangan sa Ginoo, mga kaigsunan. And believe, as Nehemiah believed, that God will prosper us. Bahala na nag-unsay gisultian mo silingan nga mga sanbalat ug tubaya. Ayaw og tubayi. You know? Ayaw jud og tubayi, pasagdi na sila. Padayon na jud ka, mga kaigsunan. Unya niunay ka na recruit na pog ka o tanawa usay unsa man to, naunsa man to, ha? Ila nga silang, wait lang. Wait. Di ba? Kay ngano man wa man ka na lose ato kay imo man na win. Nakadungog man sa ebanghelyo. Praise the Lord. Oh, muna, we are not running after money, we are running after souls. Mao na, mga kaigsunan, we are running after souls. Unya, mao na ang atong prinsipyo, we don't fight for money, but we need to fight for freedom. How can you run after souls kung nahigtan ka? Ha? How can you run after souls? Mga igsoon, di ka karan. Mao na nga kaning panalangin sa Ginoo, mga kaigsuonan, maangkon lang yun nato. Kung ang atong kasing-kasing nakasabot nga ang success nagagikan sa Ginoo. Wala sa bisan unsa ning kalibutan na. Alright? Number 3 and last. Prosperity isn't just about us. It's cosmic. Dili ra ikay langinhanglan. Apantanan. Usahay, mura ba o kanang bahalag makailad ko basta mo asinso lang ko. Uy, mura may imusuluhon ang prosperity. Di ba? Cosmic is wide, dako.
Nagtuo ta nga kita ray na need. Nagtuo ta nga kita ray nanginahanglan. Well, gipakita na diri mga kaigsunan sa Romans chapter 8 that the whole creation groans, longing for redemption. The whole creation. Ayaw suluha ang problema. Ha? Muna kay kung imo suluhon ang problema, suluhon na po na nimo ang kadaugan. Ayaw taon. Di ba? Muna ang gusto sa Ginoo nga ipa-learn na to ani nga point, mga igsoon, don't be self-centered. Don't be a selfish believer. Yes, we have a need, but if you think of the need of others, mas dali ang pagtapos sa imong need. Amen. If you focus on the needs of others, it will be more easier for you to meet your needs. When in Romans chapter 8, mga igsoon, ingon diri sa Bible, 22 to 28, ingon sa Bible, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Nag-ago, mga kaigsuonan. Kada saka sa palitonon, ago. Muna ang problema ron sa kalibutan. Dili ta ignorante ani. Verse number 23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, kita mga luwas. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Tungod sa kalisod, na-feel na to ba? Kanindot naman ay atog langit. Di ba? O, anisay lang. Kisa naman ingon dire, kanindot naman ay atog langit. O, di ba? O, tambong mo sa gi-provide sa Ginoo nato nga resources. Magkaingon ka, wait sa Lord. Wait sa, napay chance di ay. Mga igsoon, ang Ginoo, kamao mo panalangin. Mao na nga ayog tuguti nga, kanabang madamay ka ba kung unsay status sa kalibutan, maupo imong feelings. Amen. Pero gi-consider na nga kita mismo, apil ta nga nasakit mga kaigsunan. Sa 22, tanan ha, unbelievers, apil, nag-groan sila. Kita pud, nag-groan pud ta. So, sa naitabo karon, iyahay na lang ta, tempa, nabi atay misyon nila. Kung makigsabayan kanila kay pariha ratang nanginahanglan, who will take care of their soul? Di ba? So ayaw jud og tuguti mga kaigsunan nga sa imong tan-aw pariha ratang nanginahanglan. Di kita nakasabot ta, kita gitudloan sa Ginoo. That prosperity is not all about us. Kay naapod sila, mga igsoon, lapad kayo ang panginahanglan ani. So dapat kita nga nakasabot, kita mo'y kamao mo, ilin-ilin ba? Para sila atong maakay padung dito sa prosperity. Ang nakanindot, kung kita'y mo akay nila, dili sila mo employ na to, na ay gospel madawat nila. Amen? Muna ang opportunity nga makita na to diri. Ang kalisod para nila, problema, pero para nato opportunity nga ma-open ang gospel for them. But, kung imong gi-consider imong kaugalingon nga parehas rapod nila nga nagkalisod, wala. You close the door. Alright? Verse 24. For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why that he yet hope for? Kita na natin paglaom, nga maadto taglangit. Nya si kag worry. Di ba? Ayaw worry. We are saved by hope. Live in hope. Ayaw pagka-hopeless. 25. But if we hope, diara ang sikreto. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Do not fight against it. Wait for it. So samtang ga-wait ka, daghan na ginahanglan, ala, ato silang kabuuton mga kaigsuonan, daghan kay sila nanginahanglan sa comfort. And the Word of God really comforts them. If kita mismo dili apektado sa kalisod, sa kalibutan. Alright? Nakasabot mo na?
Pero kung ikaw mismo, reklamador kay ka, how can you comfort them? Nga kada sakas, gasolina, number 1 ka magyaw-yaw. O how can you comfort them? Nagyaw-yaw mo sana sila. Di ba? Pagbahas Manila, kinsay ilahang gibumbahan. Sona pa more. Saad pa more. O pilay budget sa anti-flood, flood control. Ay ilan ang gibirahan. Mo na yung mga tao, dali kay makita o mistake. Di ba? Wa man ta kay bag pilay volumes tubig ni suod ni ana ba? Why kwenta-kwenta? Basta na ibaha. Pero nindot gani. Mga ana sa, tanaw na to. Dili malipay. Kani mga yawan-on yung utok ba? Di ba? So, arita sa verse number 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. So may message na. Naay kalisod. Naay nagkalisod. Naapuntas kalisod. Nagkalisod-lisod na tanan. Pero ang nakapait ato nila, wala sila'y espiritu. Kita na atay espiritu. So we need to live in that hope. Secured na daan atong eternity. Sila na problema pa asa padung ilang kalag after death. Kita secured na daan, di na nato na problemahon. O karon diri na lang mga kaigsunan, ningon ang Bible, the Spirit will help us sa atong infirmities. Asa man tatabangan ani sa langit o diri? Diri, wa may infirmities dito. Praise the Lord. Mo nakita dito makiksabayan nila mga kaigsunan, nagkalisod ta kami po. We have the Spirit within us. Listen to the Spirit. The still small voice of the Holy Spirit. Mutabang na nato. Kay wa, bisan sa pagampo na lang, di ta kibaw. Kibaw ka sa mo ampo, Lord, ang akong kalisod. Tayo pa, kung sa tuwigi una, they groan. And you also, you groan. But I am with you. I will take care of you. I will help you. But who will help them? Kasabot ta? Kung nandito ka mo ampo, dapat ang prayers ng mga Kristiyano, Lord, use me to bless those people. Amen. Help me, Lord. Make me a blessing. Umaw na ni, gibutang tas Ginoo sa situation, mga kaigsunan, na ang system makahatag ingon anak kadako sa short period of time. Di ka mahimong blessing, anak. Pero pangutana, tanawa ha, nana blessing pa dong, pero ang linaktan sa mga Kristohanon nga na. Asa ka pa dong? Sa blessing. Wa na kasabot. Kaya tanan mo, freedom. Freedom na na. Dagan ka, eh. Di ko nitulgan. Hanton makaabot ko sa akong goal. Mga kaigsuunan, naagihapon ka sa pila pa kaadlaw. Naapay. Dugay pa deadline. Dead ka na, dead. Are you listening? Muna nga na, give-provide na para maka-reach out ta nila mga kaigsuunan. And we have the Holy Spirit within us. God will give us opportunity. Agi mong gipangita nga, kanang cash good, cash. Kapangayog cash sa Ginoo, tagaan kag piko. Magbugwal sa dong. Labor. So, di kita ka mao mangayo ta diretso, mangayo tag prutas, di ta mangayog liso. Di ba? Tapulan kay ta. Ganahan ta kanang naadayon ba? Pero trabaho o na gani, mayon ta, kung makakuan, mo gani, gitagaan na ta. Questionon pa rin mo, gihatag sa Ginoo, sa'y gusto ni mo. Diretso lang kag in cash. Huwag kay lihok-lihok. Di man na prinsipyo sa Ginoo. Ag ka lang di mo trabaho, di magay pakanon, pa-inkasyon na hinuon nang wala nagtrabaho. Uy, pagklaro mo diha, uy. Pinuhinom dumi, mga kaigsunan. Daghan kay mga kalag. The whole creation is groaning.
ikaw ayog pamilawan na imong kalisod, kaya na kay balag espiritu. Let the Holy Spirit guide you in prayer because He is listening. The Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. That is the help of the Holy Spirit. In verse number 27, and He that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Noon sa may will sa Ginoo, i-look out ang katong mga nag-groan. Ang katong mga unbelieving people nga nasakit ang kinabuhi. It is our duty to help them. That is the will of God. During the time of Christ, mga igsoon, naglakaw sila, daghan multitude nagsunod, gutom. Unsa gipakita ni Christ? Moto iya kabubuton. They feed them. Unsay utok sa mga disciples? Let them go home and eat their own food. Pero sa gusto ni Christ, lesson for us, mga Christians. Feed them. Gigutom sila. Naa sila need. O karon, ato naman yung panahon. What shall we do? Ha? Kung di ka kaabot sa will of God, nagunahuna, nagyapog ka sa imong kaugalingon, kung unsay imong kanon, unsay imong isulob, ang imong personal need, diha ra ka nasangit kung unsay imong personal dreams. Mo na nga, di ka kaabot. Magpabilin ka nga mag-ago sa kinabuhi. Amen? Pero kung ikaw nakasabot ka sa imuhang punto, o sa puntos Ginoo sa imong kinabuhi, ang purpose ba? Kung nakasabot ka sa purpose sa imong kinabuhi, nga gisaaran ka sa Ginoo, tabangan ti ka, bisan sa imong pagampo, tabangan ti ka, ako'y mo patunga sa imong pagampo. Ug ako'y mo hatod sa tubag sa Dios sa imuha. Ako'y bahala. So pagkampante ka, mga kaigsunan, anything that will happen to you, you will still praise God. Because everything will turn into good. Kaya nga naman, nisubay man ka, nisunod man ka sa iyang gisulti. Let me close in verse number 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So kung ang imong kinabuhi naa diha sa will of God, nakita nimo ang purpose ni Ginoo sa imong kinabuhi, bisag unsa pay status o situation sa imong kinabuhi, you are joyful and you are praising God with no end. Amen. Because everything turns into good. Amen. So, nindot na kayo ni mga kaigsunan, gitugutan ta sa Ginoo nga maangko na to ang kadaugan. But we need to understand para asa ang prosperity. Diin gikan ang prosperity, kinsay angay tagaan sa prosperity, o para kang kinsa ang prosperity. May ato na tubagon. Diin gikan ang prosperity. Ha? Sa Ginoo, kay God's favor man na. Kinsay angay ang tagaan sa prosperity? Dilit na lang mga anak. Kinsay ang ayan tagaan sa prosperity? Katong? Dili tanang nag-labor. Katong nakasabot sa will sa Ginoo. Pwede makamangalagad pero wa ka diha sa tuno. Dili tanang nangalagad sakto. Namigay uban nangalagard, nagsigilag pamantay. Nangalagard. Mura guard ba? Sige pamantay. Kita mo ng guard, nagsigilag barog, sige pamantay. Mo na, daghang kaya nangalagard sa church. Wagid tinuod nangalagad. Di ba? O, ngano man nga naay prosperity. Para asa ang prosperity? Para sa pagtabang sa mga nanginhanglan
para sa Ebanghelyo sa Diyos. It is a tool. Are you listening? Para ang Ginoo dili mohunog og interest sa prosperity diha nimo. You need to understand the perfect balance. Balance yun na. I-allow si Ginoo nga mapuno imong bulsa? Yes. Pero kinahanglan ang imong health, andamon sa nimo kay ngano man kasi may mga lagad. Kung sa sige nimo paningkamot pangitag kwarta na sakit ka. So kwarta ray mo tinguha, wa kay pakialam sa imong health. Ayaw tuguti nga ma-unbalance o niya ang imong soul. Kay diha magkamu-connect og power sa Ginoo. Sa spirit nato. So unsa man na kay kwarta, healthy ka pero wa kay spiritual side. Useless. So dili ka intriguhan sa Ginoo sa treasure, di ka intriguhan sa Ginoo sa prosperity. So ayaw kalimot. Mo na, first thing first, ayaw tulisa ang Ginoo. Be a blessing to His work. Mo na ang atong kaning kausa mga kaigsunan, let's buy a property good para mahiluna ng inyong sakyanan unya. Amen. Let's build a very beautiful place to dwell. Focus na diha. Can we do this? Praise the Lord. So mo ni mga kaigsunan, biblical perspective on prosperity, tiwason tani karong Wednesday, and I hope nga naatay na katunan regarding sa prosperity. Amen? Regarding sa prosperity. So let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. I pray that you will bless each and every one, oh God, tonight, to remember every words nga imong gitudlo namo, Lord. Nga dapat dili mi mo focus sa kwarta, tungod kay ang kwarta, wa gyud siya ikadalit nga kaayuhan sa among kinabuhi kung dili balance ang among pag-atiman sa among kinabuhi. Help us, Lord, to take care also of our health. Help us, O God, also, most importantly, ang health sa among kalag. Tuguti, Lord, nga kumpleto gyud ang matag anggol sa among kinabuhi nga matiman namo tungod kay mag-unsa man ang among pagpangalagad kung naay makulang niini. So I know that you are the one that will provide everything that we need, but we still have the responsibility that only us can do it for us, which is to take care of our health, physically and spiritually. Kay dili man na automatic, Lord, imo man gihatagan mi og responsibility ana. So please help your people to focus on that, and help us, O God, that as we see the people nga nanginhanglan, help us, Lord, to see the possibility nga makapangalagad mi nimo. So please allow us, O Lord, to understand the purpose ngano man nga ikaw mo panalangin man namo. Tuguti, Lord, ang imong mga anak makahinumdom gyud ana, so that the blessing will not stop flowing and going to our personal lives, O God, so that we could serve you better and properly. And in this invitation, dear God, tonight, may you please bless your people to come with a pure heart. Help them, O God, whatever things that they wanted to pray to you, Lord, please allow them to pray heartily and honestly, O God. Thank you, Lord, and this is for your glory we pray. In Jesus' name, amen.